kung na-encounter talaga natin si Jesus, sana po sundin natin yung ways ng Panginoon. Sana po yung buhay natin will reflect kung ano yung sinasabi sa Biblia. Sana po nakikita ng tao sa paligid natin, ang ganda ng buhay ng taong to. Bakit? Kasi may Panginoong Jesucristo siya. Ang buhay po natin, meron din tayong blueprint. Meron tayong sinusundan, kaya po ang emphasis natin palagi, nababasa ba ang Biblia? Sino sa inyo natapos ang Bible this year? Nakikita nyo po, marami sa atin hindi nagtatapos ng ating pagbabasa ng Biblia. Mahalaga po yan. Bakit? Kasi sa Biblia natin nakikita ano yung puso ng Panginoon. If we want to live holy lives, pleasing lives to the Lord, kailangan po naaayon sa salita ng Diyos yung ating pamumuhay. Yan nga pong sinabi ni Juan, no? Sa 1 John 2 verses 4 to 6, sabi niya dito, the one who says, I have come to know Him and does not keep His commandments. Pag sinabi mong keep, sinusunod, o talagang naka-align ka doon sa kanyang mga utos, is a liar and the truth is not in him. Naku, ayaw natin ng mga sinungaling. But whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. Ibig sabihin, patunay ng pagmamahal natin sa Panginoon, yung ating pagsunod sa Kanyang salita, sa Kanyang mga utos, at pamumuhay na naaayon doon. Sabi dito, by this we know that we are in Him. The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. Iisang salita po yan sa Griego, peripateo. Peri, meaning alongside. Pateo, paglalakad. Ibig sabihin, naglalakad ka ng may gabay. Namumuhay ka ng may gabay. Hindi tayo mabubuhay na parang kung ano lang gusto mong gawin. You only live once. Sige lang, mabuhay ka lang. Hindi tayo nabubuhay na para lang hahabulin natin yung mga pangarap natin sa buhay. Gusto kong yumaman, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Hindi. Nabubuhay tayo na aayon sa salita ng Diyos. Gusto natin si God ang ipiplease. Gusto natin si God ang nasusunod. Yun po yung ibig sabihin ng walk in the same manner as He walked. Ito ang tuwid na daan, ito ang lakaran mo. Ganito ka mabubuhay, ito ang tutularan mo. Ngayong araw pong ito, pagpapatuloy natin, in the past few Sundays, tinitingnan po natin yung Gospel of Luke. Kasi doon natin makikita yung full details ng pag-uumpisa ng buhay ni Jesucristo. Diba? At nalaman na nga po natin na siya ay pinanganak sa Bethlehem. Nalaman po natin itong mga taong ito naghihintay sa Kanya, inaabangan talaga siya. Nakita po natin yung responses ng mga tao sa birth ni Jesus. Ngayon, fast forward tayo. Tumanda na si Jesus at ready na siyang mag-ministry. Dadalhin po natin kayo sa Luke chapter 4. Bago po ang mga verses na pag-uusapan natin, pinagdaanan na ni Jesus yung temptation at napagtagumpayan po niya. Siya po ay natempt, ibig sabihin sinubok ng kaaway, tinempt ng kaaway kung ano-anong pinagsasabi sa kanya, kung saan-saan siya hinatak, pero hindi po nagpatinag si Jesus Christ. At kahit gutom na gutom siya kasi galing ho siya ng fasting, di ba? At ilang araw ho siyang hindi kumakain, umiinom, matibay pa rin po ang pananampalataya ni Lord kasi man does not live by bread alone. Sinabi niya yan. But by every word that comes from Him. So kinapitan niya ang salita ng Diyos at napagtagumpayan po niya lahat ng mga temptation. Ngayon, pagkatapos ng mga pangyayaring yon, He came to Nazareth where He had been brought up, kung saan siya lumaki. Okay? And as was His custom, ibig sabihin, tradisyon na ito. Ibig sabihin po, si Jesus, hindi lang siya nagsimulang magsimba doon sa synagogue nung siya ay lumaki. Naintindihan po ninyo? Ibig sabihin, nakasanayan na niya. As was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath and stood up to read. Siya po ang naka-assign na magbasa, no? And the book of the prophet Isaiah was handed to Him, and He opened the book and found the place where it was written. Ano yun? Pagkabuklat po niya, ito pong libro, hindi ganito yung libro nila noon. Ang mga libro po nila ay parang scroll. So minsan po igaganyan yan sa harap mo,
Tapos may malaki silang lamesa, tapos tuturo sa iyo ng mga rabay. Ito yung babasahin. Ito ang reading for today. Pagbasa ni Jesus Christ, saan po siya napunta? Napunta po siya dito sa Isaiah, na sinulat ni Luke, no? Sabi po dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor." At nagpatuloy po yan, "He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord." Galing po yan sa Isaiah chapter 61. Kung babasahin po ninyo yung Isaiah, marami pong sinasabi dyan na mga malalagim na kwento na mangyayari sa Israel in the future. Pero pagdating mo ng Isaiah chapter 60, Isaiah chapter 61, 62, 63, meron po yung 62, 60, dire-diretso, di ba? Merong mga good news. May mga magagandang bagay na tinuturo. At isa doon, yung Isaiah 61 verses 1 to 2. Ito nga po yung binasa natin, no? Pagkabasa ni Jesus Christ niyan, to proclaim the favorable year of the Lord, tumigil na siya. May katuloy pa yan eh. Ang katuloy po niyan, kung titignan nyo sa sa Isaiah 61, "And the day of vengeance of our God." May kasama pang vengeance ng Panginoon. Pero nung binasa niya, favorable year of the Lord. Tapos anong ginawa po ni Jesus? Tumigil siyang magbasa. Tumigil siya at he closed the book, he gave it to the attendant, at naupo siya. Isipin po ninyo yun. Kunyari tayong lahat dito ngayon, nagbabasa tayo ng Isaiah chapter 61. Tapos tumigil ako, di ba? Tumigil ako, sinabi ko, to proclaim the favorable year of the Lord. Sinarado ko yung Biblia, binigay ko kay Pastor Alvin, tapos naupo na ako. Kayo ba titignan nyo yung magsasalita dapat ngayong araw na ito? Titignan nyo siya, di ba? Sasabihin nyo, huy, hindi ka pa tapos. Huy, teka lang, hindi ba ako nakakatulog? Mag-preach ka pa, hindi pa ako nakakapikit. O parang natawa yung iba, kasi yung iba masyado na nakapikit. Di ba? Anong reaction nila? Bakit ka tumigil? Bakit ka tumigil? Ganon yung tingin nila sa Panginoong Jesucristo, no? At syempre, tinititigan nila si Jesus Christ. Anong sabi dyan? He began to say to them, eto na, nagbitaw ng salita si Jesus, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Anong ibig sabihin nun? Totoo na. Andito na ako. Parang ganun. Yung hinahanap ninyong matagal, kasi po ang Israel, hinihintay talaga nila yung pangakong Mesaya, o yung Mesiyas, o yung tagapagligtas. Ito yung mag-aalis ng mga nananakop sa Israel. At during this time, ang kapangyarihan po ay nasa Romans. Okay? So, inaantay nilang dumating yung tagapagligtas para maging totoong bansa na muli yung Israel, at inaantay nila yung Mesiya, yung Mesaya. At sinasabi ni Jesus Christ, sa pagbabasa niya nito, eto na. Nandito na ang hinihintay ninyo. Ano kaya sa palagay niyo magiging reaksyon ng mga tao? Well, nabasa natin kanina, pupuntahan natin yan. Pero para makita natin ang blueprint ng Panginoon sa buhay natin, blueprint muna ni Lord, Heavenly Father, kay Jesus Christ. Ito yung susundan ni Jesus Christ, di ba? Ang blueprint pong makikita natin, power, privilege, at peril. Tatlong P, tatlong mahalagang P. Power, privilege, and peril. Uunahin po natin yung kapangyarihan. Sa Tagalog po, yung power, kapangyarihan sana. Pero gusto ko rin letter P din eh. So, ang ginawa ko lang, puwersa. Diba? May kakaibang puwersa tayo. May kakaibang kapangyarihan tayong tinataglay. At ano yun? Bibigay sa'yo yun ng Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Parang ito, binasa ni Jesus Christ, "The Spirit of the Lord is upon me." Ito po ang unang beses na binanggit ng Panginoong Jesucristo ang Holy Spirit. At nirelate niya po sa Kanya yung mismong passage. Talaga naman po, filled na filled si Jesus ng Holy Spirit. Bakit? Kung titingnan niyo po yung umpisa ng Luke chapter 4, bago ho siya
testingin ng kaaway. Bago po siya humarap sa mga temptation, ano pong description kay Jesus? Sabi dito sa verse 1, no? Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around by the Spirit. Ibig sabihin na pinamumunuan talaga siya ng Holy Spirit. At kahit pagdating doon sa temptation na hinanda sa kanya ng kaaway, hindi siya nagpatinag. Bakit? Kasi kapit na kapit siya sa Holy Spirit. If we are filled by the Spirit, we are showcasing to our families, to our classmates, workmates. Sana po makikita ng tao sa inyo na Spirit-filled tayo. Nakikita nila yung, ano ba yung patunay na Spirit-filled tayo? Tingnan niyo po yung Galatians 5:22-23. Fruit of the Spirit, love. Mapagmahal ba kayo? Joy, masiyahin ba kayo? Patingin nga ako ng mga ngiti ninyong excited mag-New Year. Ayan, yung iba wala. May iwan kayo sa 2023, kala nyo dyan ha. Peace, peace. Kayo ba ay, ayaw nyo ba ng away? Ayaw nyo ba ng gulo? Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Itong paalala po natin, sana pala ni-yellow ko itong self-control. Mamayang gabi, sa inyong medianoche, sabihin nyo muna bago kayo kumain, Holy Spirit, tulungan mo ko. Tulungan mo ko, ang dami kong gustong kainin. Biro lang. Self-control, against such things there is no law. Hindi pinagbabawal yung mga bagay na to. Anong ibig sabihin itong verse na to? Kung filled tayo by the Spirit, we get all the benefits of the Holy Spirit, the fruit, no? Yung pamumunga sa buhay natin, kitang-kita, hindi na siya yan. Holy Spirit na gumagalaw dyan. Alam mo, ito dati, itong batang to, hindi naman to ganito eh. Pero iba na to, Spirit na ni Lord yan. Ay, masama talaga ugali niyan dati. Pero ngayon, grabe, blessed na blessed ako. Oo, saan ba to nagsisimba? Ganyan, dapat tayo. Di ba? Sino bang Diyos niyan? Ano bang kinakain niyan? Ano bang meron niyan? Meron siyang Jesus. Meron siyang Kristo sa puso. Meron siyang Holy Spirit na nagko-control sa kanya, kaya yung buhay niya angat sa iba. Yun dapat ang nasasabi ng tao tungkol sa atin, mga kapatid. So yung power na yon, meron si Kristo ibinibigay sa atin kasi ang gusto natin, susundan natin yung buhay ni Jesus Christ. If we want to follow Jesus Christ, we also have to submit to the Holy Spirit. Unang-una yan. Pangalawa, you have to also acknowledge yung privilege o pribilehiyo. Anong ibig sabihin nito? Meron pong magandang benepisyo kapag po tayo namumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Anong benepisyo yan? Tingnan po ninyo ito. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassadors for Christ. Pag ambassador ka, ambassador of Christ, hindi ka lang representative of Christ, na para bang pwede kang magsiga-siga sa kanto at sabihin, ambassador of Christ ako. Tumigil kayo dyan ha, tumabi-tabi kayo dyan ha, hindi pwede yun. Ambassador of Christ, bit mo yung honor that you are representing Jesus Christ. At magandang benefit po ito ha, kasi ipapaalala sa iyo nito, dapat sa lahat ng bagay na ginagawa ko, dapat ang nakikita ng tao si Kristo. Hindi ako. Hindi yung pagpapalaki sa akin. Dapat si Kristo. Yung nakikita, naririnig ng aking mga kapamilya, ng aking mga kaibigan. Tingnan po ninyo, ano bang duty ni Kristo? Sabi dito, He anointed me to preach the gospel to the poor. Preach the gospel. Ilang beses natin pinag-usapan ito dito sa 3 p.m. service. Pag preach po, hindi pang pastor. Yung iba kasi, ang iniisip, yung salitang preach, ay preach pang pastor lang yan, hindi ako yan. Hindi lang po pang pastor yan. Lahat tayo, kailangan kaya nating i-preach. Kaya nating sabihin kung ano yung mabuting balita. Hindi po to para lang sa pastor na tatayo dito sa harapan ninyo. Para po ito sa ating lahat. At sinabi dito, preach the gospel to the poor. Kasi po yung sinabing preach the gospel to the poor, ang ibig sabihin o ang kahulugan din po nito, yung mga spiritually poor.
May kakilala ba kayong spiritually poor? Ano ba yung spiritually poor? Yung wala silang kamalay-malay na dapat ang buhay pala natin, binibigay natin sa Panginoon. Wala silang kamalay-malay na ang buhay pala, hindi lang pang team payaman or team kung ano man. Diba? Ang buhay pala dapat nabubuhay tayo for a purpose. At yung purpose na yon, purpose ng Panginoon sa buhay natin. Ibig sabihin nun, dapat sinasabi natin yung gospel to these people. People who we think are useless, or people who we think are lost, people who we think are failing at things. Dapat namiministeran po natin sila. Pagpatuloy po natin. Ano pa? Sabi dito, sent me to proclaim, release to the captives. Mapagpalaya po ang Panginoon. At ito kiniklaim ni Jesus Christ na siya ito. Dahil siya yung Mesiyas o yung Messiah, siya ang magpapalaya. Alam niyo po ba sino dito pinalaya ng Panginoon? Masasabi niyo sa puso't isipan ninyo, pinalaya ako ni Lord. Amen. Konti lang po. Yung iba hindi pa lumalaya. Wag po kayo mag-alala. Reclusion perpetua po kayo. Hindi, joke lang. Makakalaya rin po kayo. Ang ibig sabihin nitong release, mga kapatid, release po, binibitawan na natin. You are letting go. Remission yan eh. Ang ibig sabihin po niyan sa original na salita is remission. Ibig sabihin, nakakansela na, nabubura na, nawawala na. Yung release to the captives, pagpapalaya po sa mga tao. Saan ba tayo nakakulong? Ano ba yung mga faults natin? Sabi dito sa kasalanan, nakakulong tayo sa kasalanan. Lalaya daw tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. He will set us free. He will release us. Hindi ko alam kung magandang balita po yun sa inyo. Amen po ba doon? Hindi ko alam kung talagang na-enjoy kayo na malaya kayo. Pero ako, nag-enjoy akong malaya ako kay Kristo. Di ba? Sabi po dito sa Luke chapter 23, isang kwento. They cried out all together saying, "Away with this man and release for us Barabbas." Naalala niyo si Barabbas? Tandaan nyo si Jesus, pagkatapos niyang bugbugin, pagkatapos niyang dumugo, koronahan ng tinik, anong pagdurusa yung mga kinaharap niya, tumayo siya sa harapan ng tao. Tapos itinabi siya sa magnanakaw. Tapos pinapili yung mga tao, sinong gusto niyong palayain? Anong ginawa ng mga tao? Pinili si Barabbas. He released the man they were asking for, who had been thrown into prison for insurrection and murder, but he delivered Jesus to their will. Anong ibig sabihin yan? Si Barabbas po ay may ginawang masama talaga. Malinaw? Si Jesus Christ, mismong si Poncio Pilato, hindi niya nakikita yung mali. Hindi nga niya nakikita bakit kailangan parusahan si Jesus Christ eh. Pero dahil sa boses ng sambayanan, hindi, si Barabbas palayain. Ang pinalaya si Barabbas. Sino nagbayad ng kasalanan ni Barabbas? Si Jesus. Ano sa palagay ninyong pakiramdam ni Barabbas? Hindi na natin nabasa si Barabbas pagkatapos ng mga Gospels. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya historically. Bumalik ba siya sa dati niyang buhay? Nagbago ba ang kanyang buhay? Naniwala ba siya kay Jesus? Hindi natin alam. Ang alam lang natin, kung dati siyang bilanggo at lumaya siya bigla, hindi ba kayo matutuwa? Hindi ba kayo matutuwa na hindi na kayo nakakulong? Hindi ba kayo natutuwa na hindi kayo papatayin? Kasi meron ng substitute? Hindi ba kayo natutuwa na wala kayong dapat pagbayaran dahil binayaran ng buo ni Kristo yung ating mga kasalanan at kamalian? Malaya tayo mga kapatid! Hindi lamang kalayaan ang pinoproklama, pero recovery of sight to the blind. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kaya kayong gamutin, kaya kayong pagalingin. Yung mga mata ninyo na hindi nakakakita, biglang makakakita, kayang pagalingin ng Panginoon. Yung mga may struggle sa health, kayang pagalingin ng Panginoong tagapagligtas. Hindi ko po alam kung anong hinahanap ninyo sa buhay ninyo.
kung may kulang ba, kung meron ba kayong gusto pang ma-achieve. Pero bago nyo sana po piliting abutin yung mga bituin sa langit, abutin nyo muna yung kamay ni Kristo. Sabihin nyo, Jesus Christ, I need you in my life. Jesus, I want you. I want you and you alone. Jesus, please help me. Help me in this life. And like the blind man, He will show up and He will hear our prayers. Because our God is faithful and Jesus is faithful. Kahit po katukin natin siya ilang beses, Lord, 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 tutugon ang Panginoon. Kaya lang yung pananampalataya ba natin nakalagay sa Kanya? O nakalagay sa tao? O nakalagay sa pera? Nakalagay sa ganito, ganyan? Sana po kay Jesus nakalagay yung ating pananampalataya. Panghuling bahagi dito, set free those who are oppressed. Ang misyon ng tagapagligtas ay magpalaya rin doon sa mga oppressed. Ano ibig sabihin ng oppressed? Hindi po ito kabaliktaran ng depressed. Okay? Hindi po depressed tsaka oppressed. Hindi po sila magkabaliktaran. Pero ang ibig sabihin po ng oppressed, parang ganun din. Crushed. Yung mga durog, yung mga dinudurog, inaapakan, inaalipusta. Yung mga inaapi. Yung mga nandyan sa laylayan ng lipunan. Yung mga pinapabayaan, yung mga hindi pinapansin. Yung mga kawawa. Anong sinasabi? Lalaya daw sila. Yung mga mabibigat ang damdamin, lalaya sila. Yung mga may problema sa puso at sa isip, lalaya sila. Sana po ganyan din tayong lahat. Kung na-encounter talaga natin si Jesus, sana po sundin natin yung ways ng Panginoon. Sana po yung buhay natin will reflect kung ano yung sinasabi sa Biblia. Sana po nakikita ng tao sa paligid natin, ang ganda ng buhay ng taong to. Bakit? Kasi may Panginoong Hesukristo siya. Kitang-kita mo ang ganda ng buhay niya. And then, after that, anong sinabi? To proclaim the favorable year of the Lord. Yung proclaiming po of a favorable year, ibig sabihin po niyaan, sinasabi sa atin, dapat pinagsasabi rin natin yung mabuting balita. Si Jesus po, nung siya po ay dumating sa lupa at nag-start ng ministry, He started preaching about the kingdom of God. The kingdom of God is here. At yan po yung makikita nyo sa katapusan ng Luke chapter 4, mamaya pupuntahan natin. Pero ang sinasabi ni Jesus noon, nandito na yung hinahanap ninyo. Tayo ngayon mga Kristiyano kayong nagsisimba, anong tungkulin natin? Dapat sinasabi natin sa iba, yung matagal niyong hinahanap na sagot sa mga dasal ninyo, si Jesus Christ. Yung peace, yung hope, yung love, yung strength para kayanin ninyo yung mga bagay na hinaharap niyo sa buhay, na kay Hesukristo. It all starts with one, yes Lord. At dire-diretso po yan. Kayo po ba nagawa nyo na yon? Alam ko hindi masyadong madali, lalo na katotohanan ng buhay, may pagsubok, may perils. Meron tayong mga challenges na mararanasan. Meron tayong mga pangamba na ma-experience. Itong mga peril na ito, Leon lang to. Pero wag nyo na isiping Manila Suto o something, no? Ang isipin ninyo, problema, pasakit sa buhay. Hindi po kayo pag nagsimba sa CCF, gagaan ang buhay. Fake news po yun. Okay? Hindi po pag nagsimba kayo sa CCF, ay yayaman kayo. Hindi po, ang tagal ko na po nagsisimba dito. Hindi po yun ang pangako eh. In fact, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, tingnan po niyo to John 16. Sabi po sa John 16, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you have tribulation. Dito sa mundong ito, may paghihirap. Dito sa mundong ito, may pasakit. Dito sa mundong ito, merong mga pagsubok. At hindi mo maaalis yan kahit Kristiyano ka na. Kahit matagal ka na sa CCF, kahit loyal ka kay Lord, kahit ikaw ay nagdi-group, kahit ikaw ay nagbo-volunteer o nagsuserve in ministry, hindi mo maaalis yung katotohanan. May challenges ang buhay. Kasi nasa mundo tayo eh. Maraming mga liyong nag-aabang sa atin. Pero anong sinabi ng Panginoon? Take courage.
Tatagan mong loob mo. Pagtibayin mong loob mo, I have overcome the world. Kung dumadaan po kayo sa pagsubok, mga kapatid, at sinasabi ninyo, 2023, matapos ka na, para 2024, wala nang pagsubok. Kung sakali man po, na pagpasok ng bagong taon, mamayang hating gabi, may problema pa rin kayo, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po si Lord. At hindi kayo papabayaan ni Lord. Kapit lang kayo kay Lord. Sabihin niyo, Lord, may problema pa rin ako. Pero happy ang New Year. Bakit? Kasi ang Lord ko magtatagumpay. Ang Lord ko laging panalo. Kaya kahit may pinagdadaanan akong hirap sa buhay, Lord, mananalo ka. Lord, ipapakita mong sarili mo, I will put my faith in you. Lord, kumilos ka. Nandito ako, ipagawa mo sa akin ang gusto mong ipagawa. Yan po ang magpapahappy ng New Year nating lahat. Sa kabila ng mga pagsubok, kaya natin harapin yung New Year kasi si Jesus kasama natin. Alam niyo po ba, pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na sinabi niya kanina sa Luke chapter 4, anong reaction sa kanya ng mga tao? Nagsalita si Jesus, sabi niya, natupad na ang lahat ng mga nabasa ninyo, nandito na ang katuparan. Tapos naupo na siya. Ang tingin po ba ng mga tao sa kanya, ito na nga, siya na nga yun. Tapos lumuhod po ba siya sa kanila? Ay, lumuhod po ba sila sa kanya? Winnership po ba siya? Hindi. Tingnan nyo. Sabi po ng mga tao, tingnan mo to, anak to ni Joseph, di ba? Si Joseph. Yung karpintero yan, di ba? He said to them, no doubt you will quote this proverb to me. At sinabi niya, kung ano yung gustong sabihin ng mga tao, physician, heal yourself. Whatever we heard done at Capernaum, do here in your hometown as well. Sige nga, yung mga ginagawa mong milagro doon, gawin mo rin dito. And he said, truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown. Ano ibig sabihin yan? Pinararamdam sa kanya ng mga kababayan niya mismo na hindi siya tanggap. Ayaw nila kay Jesus Christ. Sino ka ba? Nakita ka namin lumalaki dito, nagpapatintero ka sa kanto, tapos sasabihin mo, ikaw ang Messiah? Hindi yun yung sinabi nila, pero parang ganun. Kilala namin pamilya mo, sino ka? Bakit biglang tagapagligtas ka ng sanlibutan? No prophet is welcome in his hometown. Pero anong kasunod nun? But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah. Nag-throwback siya. Tandaan nyo ito Si Jesus Christ nasa simbahan, nasa synagogue, mga nakabelo pa yung mga tao doon, may hawak silang scripture at nagbabasa sila, tinrobakan sila ni Jesus. Sabi niya panahon ni Elijah, when the sky was shut up for 3 years and 6 months, when a great famine came over the land, and yet Elijah was sent to none of them. Hindi sa kanila pinadala si Elijah. Kanino pinadala? But only to Zarephath in the land of Sidon. The Sidonian region, ibig sabihin, hindi ito Israel. To a woman who was a widow. Hindi sa inyo pinadala si Elijah. Sa iba pinadala. Sa mga hentil. And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet. Pero sinong pinagaling ni Elisha? Only Naaman the Syrian. Ito ang pinagaling. Ano ibig sabihin yan? Sinasabi ni Jesus, ayaw ninyong tanggapin ito? O pues, doon tayo sa tatanggap. Kaya dinala yung gospel papunta sa mga hentil. Nagkaroon ng privilege yung mga tao. Kasi yun din naman ang plano ng Panginoon So anong gustong gawin sa kanya? Nagalit yung mga tao. Biruin mo, inusig si Jesus hanggang munti ka na siyang itulak sa bangin. Sa sobrang inis nila, napikon yung mga tao And led him to the brow of the hill on which their city had been built in order to throw him down the cliff. Gusto na lang siyang itulak palayo. But passing through their midst, he went his way. Galit na galit yung mga tao, ayaw tanggapin si Kristo. Ayaw nyo? Sige, aalis ako. And then nagpatuloy si Jesus Christ gumawa ng mga miracles. Luke chapter 4 ends with this. Sabi ni Jesus, I must preach the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose. Sige, aalis tayo dito sa Nazareth.
pero kailangan ko ring ibahagi yung good news sa iba pang mga syudad. Bakit? Kasi ito ang purpose ko. So he kept on preaching in the synagogues of Judea. At nagpatuloy siyang mag-minister. Nagpatuloy siya kasi isa lamang ang blueprint na sinusundan ng Panginoon Jesucristo. At yon ay yung i-preach yung kingdom ng Panginoon. Na ito'y dumating na at tinatawag na niyang lahat sa pagtalikod ng buhay ng kasalanan tungo sa buhay ng kalayaan. At pinipreach niya yung kanyang sarili sa kanila. Siya ang daan, katotohanan at buhay. At siya yung matagal na nating iniintay na tagapagligtas. Ngayon ang tanong, kayo po ba may kilala kayong spiritually poor? Captive to a sinful lifestyle. Bulag sa katotohanan ng Panginoon. Naghihirap, nagdurusa. May mga bitterness sa puso. May mga problemang kinakarga. Kailangan nila ng favorable year of the Lord. Pwede po bang isipin nyo sila habang tayo nagtatapos? Anong kailangan nyong gawin? Anong dapat nyong gawin? O baka naman, kayo po yung taong dinidescribe dito. Kayo po yung may bitbit na problema. Kayo po yung may bitbit na pasakit. At gusto nyo sabihin, Lord, suko na ako, ayoko na. As we close our time in the last worship service for this year, can I invite all of you to pray? Let's close our eyes and bow our heads. Kausapin ko po muna yung mga taong sa palagay nila, sila ito. Sila yung spiritually poor. Sila po yung captive to a sinful lifestyle. Sila po yung may mga sakit na dinadala. Sila po yung may problemang kinakaharap. Sila po yung may mga tanong na hindi masagot. Kung kayo yan, mga kapatid, at kumakatok ang Panginoong Jesus ngayon sa inyong puso at sa inyong isip, siguro panahon na para sabihin, Jesus, suko na ako. Ayoko na. Tulungan mo ko. Kailangan kita sa aking buhay. If that is you, at gusto mong tanggapin ang handog na Kristong, kalayaan, katotohanan at buhay para sa iyo, can you raise your hand? I want to pray for you. Sige lang po, itaas niyo po yung inyong kamay. Gusto mong isuko kay Lord ang buhay mo ngayon. At gusto mo siyang sundin all the days of your life. You're saying, God, I surrender. Hindi na ako ang Diyos ng aking sariling buhay. Simula ngayon, Panginoon, ikaw ang boss ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, kakulangan at kamalian. Palayain ako, Panginoon, sa aking mga problema at mga mabibigat na dalahin. Bigyan mo ng katugunan, Panginoon, yung aking paghahanap ng kalayaan, yung aking paghahanap ng katiwasayan ng buhay. Panginoon, tulungan mo ko. Gusto kong maging iyo habang buhay. Sa lahat po na nagtaas ng kamay, if you prayed that prayer with me, and if you declared in your heart, Jesus is the Lord and the Savior of your life, and you promise that today you will turn back from your sins and follow Jesus accordingly, I welcome you to the kingdom of God. Maraming salamat po. Ngayon, pagpatuloy natin ang ating pagdarasal. Sa lahat po sa atin dito, na gustong mangako na tayo ay susunod sa blueprint ng Panginoon. Susundan natin yung kanyang mga alituntunin, yung kanyang mga utos, at mabubuhay tayo reflecting Jesus. At yun ang ating number 1 New Year's resolution, to live like Christ and to live for Christ. If that is you, pwede po ba kayong tumayo? And this commitment is not with you and me. This is with God. Hindi ko kayo pinipilit tumayo. Pero kung gusto nyong sabihin sa Panginoon ngayon, Panginoon, ito ang aking buhay. I want to live my life for you. And I will make 2024 the year of Christ in my life. Makikita ng aking mga kaopisina, makikita ng aking pamilya,
makikita ng aking mga kaibigan kahit sa Facebook pa yan o face to face. Makikita nila si Kristo sa aking buhay. Panginoon, narito kaming lahat ngayon, nagpapaalam sa year 2023. Hinahanda ang aming mga sarili sa pag-welcome ng year 2024. Pero sa pagpapalit ng taon, sa pagpapalit ng oras, iisang bagay lamang ang pwede naming pagtuunan ng aming tiwala. Ang siyang hindi magbabago, ang siyang magpapatuloy na maghahari, ang siyang magpapatuloy na magbibigay sa amin ng lakas, magpo-provide sa amin ng hope, at magbibigay gabay para sa aming lahat. Jesus Christ, we stand for your name, and we dedicate our lives to you. May our lives, Lord God, this year and the coming year and the years to come, be pleasing and honoring to your name. We offer this year, this coming year to you. Kayo po nawa ang maging dahilan ng aming lahat na paghihirapan, ng aming lahat na pagsusumikapan, ng aming lahat na pagtutuunan ng pansin. Panginoon, ikaw ang maging dahilan ng aming buhay. We offer our lives to you. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and amen. Blessed Happy New Year po.